Mga kababayan, mga Pilipino tumulong na para ipagtanggol ang Israel sa digmaan. Ito yung ito yung pamagat ng ating bibigyan ng reaction video komentaryo, question at kung ano man inyong mga saloobin ay pwede rin naman kayo mag-comments diyan. So magandang topic to, alam niyo naman na ang Israel ay talagang ginigera, talagang kinakalaban ng mga maraming mga bansa diyan sa Middle East. So itong topic na to talagang maganda to. Maganda nating bigyan ng komentaryo. Okay mga kababayan. So bago tayo mag-umpisa, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. And also please paki-subscribe din kay Ken Tots. So itong video na to sa kanya to. So bibigyan lang natin ng reaction video, komentaryo, question. Pwede rin naman kayo mag-komentaryo diyan mga kabayan. Okay, umpisa na natin. Ang Israel Defense Forces ay ang hukbong sandatahan ng bansang Israel na kinabibilangan ng Israeli Army, Navy at Air Force na itatag ang IDF noong May 31, 1948, dalawang linggo matapos maideklara ang kalayaan ng bansang ito. Magmula ng maitatag ang Israel Defense Forces o IDF, guiding principles na ng organisasyon na ito ang hubugin ng kanilang bansa sa pamamagitan ng pagdepensa rito, partikular na laban sa mga bansang nais magpabagsak sa Israel. Sa pagpasok ng 21st century, tinatayang mayroon ng 125,000 na tropa ang buong IDF na sumailalim sa intensive and advanced training. Nagtataglay rin sila ng mga advanced missiles defense system, mechanized form kabilang ang 2,500 na mga tangke at mahigit 5,000 armored personnel carrier. Narito ang ilan sa mga Pilipino na nakapasok sa serbisyo bilang mga sundalo ng hukbong sandatahan ng Israel. Isa nga sa mga sundalong nagsisilbi ngayon sa IDF ay si Master Sergeant Urilinda Tamir. Taong 2008, nang lisanin ni Urilinda ang Pilipinas upang magtungo sa Israel. Dala-dala lamang ang kanyang determinasyon at lakas ng loob. Nagtungo siya sa bansang ito dahil bata pa lamang ay pangarap na raw niyang magsilbi sa Israel Defense Forces kahit na siya ay isang Kristiyano. Nagbago ang buhay ni Urilinda mula na makapasok siya sa pwersang militar ng Israel. Naninirahan lamang siya noon sa isang maliit na barangay sa Sorsogon kung saan wala silang maayos na supply ng tubig at Wow mga kababayan taga Sorsogon. Taga Sorsogon diyan matatapang talaga talagang buang loob So isang babae yun mga kababayan. Nakapasok na sa IDF, Israel Defense Forces. Matindi to. Kuryente. Sa paglipad niya nga sa Israel bilang isang OFW, doon ay sumabak din siya sa maraming mga racket katulad ng pagkanta at pagsali sa mga beauty contest. Na rin sa kanyang angking kagandahan. Talagang beauty contest pa pala to. Maganda siya. Ito taga Sorsogon na to pero nakapasok na sa Israel Defense Forces. Nang mabigyan naman siya ng pagkakataon na maging miyembro ng Israel Defense Forces, pinagbutihan niya ang kanyang trabaho at sa ngayon nga ay nagsiservisyo na siya bilang isang combat soldier sa Caracal Battalion kung tumutulong siyang protektahan ang libo-libong mga Israeli citizens. Sinabi pa ni Urilinda na noong unang marinig niya ang mga bagay tungkol sa Israel Defense Forces ay agad na niya pinangarap ang maging bahagi nito. Sinabi niya rin na alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan para ito ay matupad. Tinatawag nga raw siya ng kanyang mga kaibigan sa Pilipinas bilang Zina Warrior Princess. Tindi. Isa pang Pinoy na miyembro ng IDF si Alex Matias na tubong Nueva Ecija at kasalukuyan. Tubong Nueva Ecija, Pilipino yan miyembro din ng Israel Defense Forces. Matindi. Yan nga ay nakadistino sa border ng Gaza Strip. Sinisiguro ng kanilang grupo ang seguridad at ang maayos na pagpasok ng iba pang mga ground and tactical unit ng IDF sa loob ng Gaza territory kung saan nagaganap ang mainit na pakikipagsagupuan nila sa grupo ng Hamas. Ang pinaka-importante yan para dumaan yung mga escort na mga gamit, mga heavy vehicles, mga ganun para sa yan. Hindi yung mga talagang equipment, army equipment, mga tankes,
sa tuwing nasa military operation. Wow, matindi taga Nueva Ecija. Tingnan ng mga Pilipino, miyembro na ng Israel Defense Forces. Matindi talaga ang mga Pilipino. Araw itong si Alex, hindi na raw mapakali ang kanyang ina dahil sa panganib na dulot ng At isa pa, malaki ang papel niya sa mga sundalo ng Israel. Tingnan niyo man, matindi talaga mga Pilipino. ang tungkulin ng kanyang anak. Hindi na ako mapakali, sa totoo lang. Ito-text ko na siya ng sunod-sunod. Sabi ko, anak, please, just send me something na ikaw ay okay, ganon. Ang ina ni Alex ay may isang maliit na Filipino store sa Tel Aviv, Israel, kung saan maraming mga Pilipino ang nagtitipon-tipon dito. Ilan rin sa kanila ay mga sundalo Yun. na katulad ni Alex. Isa nga sa madalas na pumapasyal sa tindahang ito si Penelope na isang navigator Uy. ng Israel Defense Forces. Trabaho niya ang magbantay sa mga unauthorized aircraft na nagtatangkang pumasok sa airspace ng Israel at nais magbagsak ng mga missiles dito. Yung lumilipad or pumapasok sa loob ng Israel, kami ang nagtatarget. Wow! There's nothing a man can do that a woman cannot do better. Samantala, Wow, ang tindi na babae yun mga kababayan Siya ang malaki ang papel niya. Malaki ang papel niya doon sa Israel Defense Forces Tingnan niyo naman sila ang nag-intercept ng mga missile Matindi si Karen naman ay isa sa mga interceptor Iyon. operator o siyang nagbabantay sa Iron Dome defense system ng Israel. Yun. Ito ang mga makabagong kagamitan na ginagamit upang i-intercept o harangin ng bansang Israel ang mga missiles na pinapakawalan ng Hamas patungo sa kanilang teritoryo. I am an interceptor in the Iron Dome, so I sit in the computers. And then I see when a target comes to Israel, so in-intercept ko na lang sila. Iyon. Para hindi ko babagsak ang mga rockets dito sa Israel. Isa pa nga sa mga Yan tindi na babae yun mga kababayan Siya ang operator ng Iron Dome babaeng Pilipina sundalo na miyembro ng Israel Defense Forces Tindi pag-ibig ng mga sundalong Pilipino ng Israel Defense Forces ay si Staff Sergeant Joanna Chris Arpon. Anak siya ng mga Pilipino na nagtungo sa Israel way back 1988 para magtrabaho. Nag-enlist siya bilang isang combat soldier dahil noong manalasa ang bagyong Yolanda sa Pilipinas way back 2013. Ang mga Israeli Army ang siyang tumulong at nagligtas sa kanyang lola. Para sa kanya, personal ang rason kung bakit siya pumasok sa IDF. Yun. Noong 69th Independence Day ng Israel, isa si Joanna sa 120 soldiers na inirecognize at binigyan ng parangal ng Noy Yun. President Reuven Rivlin sa Matindi. kanilang distinguished service sa Israel. Kalauna naman ay nabigyan na rin ng Israeli citizenship ang kanyang ina dahil nga sa kanyang serbisyo sa Israeli military. Yun. Isinilang si Joanna sa Israel at mula noon ay palagi na niyang nararamdaman na tila ba kabahagi siya ng Jewish state. Yun. Hindi katulad ng ibang mga Pilipino sa Israel na lumaki sa malalaking mga syudad. Lumaki sila ng kanyang kapatid sa isang maliit na bayan sa Mishmar Hashiba sa Central Israel. Yun. Nasa batas na pinapayagan lamang ang mga Pilipino na pansamantalang manirahan sa Israel bilang temporary workers. Pero itong si Joanna at ang kanyang kapatid ay maswerteng napasama sa mga batang Yun, Pilipino matindi. na nabigyan ng permanent residency. Nagmula sa isang diplomatic family at kakaiba naman ang kwento ng enlistment ni Yun. Corporal Aaron Rafael sa Israel Defense Forces. Isinilang bilang isang Katoliko sa isang maliit na bayan sa Pilipinas. Nag-relocate ang kanyang pamilya sa Israel para magtrabaho. Habang lumalaki ay pinapangarap na ni Aaron na maging bahagi ng tanyag na Israel Defense Iyon. Forces katulad rin ng kanyang mga kaibigan. Sa kabila ng hirap na kanyang pinagdaanan, nagawa ng matupad ang kanyang mga minimiti. Noong 18 years old na siya, sinubukan niyang pumasok sa IDF pero hindi Iyon. ito naging madali para sa kanya. Ang kanyang ama ay nagtatrabaho bilang driver sa Japanese Embassy sa Israel. Ipinanganak siya sa Herzliya at ikinukonsidera ang Israel bilang kanyang tahanan. Yun. Habang lumalaki ay nakikita na niya na kung gaano kaimportante ang papel ng IDF kaya naman bata pa nga lamang ay gustong-gusto na niya na maging sundalo.
dahil sa kanyang kakaibang sitwasyon. Maraming na-encounter na bureaucratic hurdles Yun. si Aaron sa kanyang pagsubok na makapasok sa military. Yun. Third grade pa lamang ay nag-apply na nga siya bilang isang citizen sa Israel, pero sobrang hirap ng kanyang pinagdaanan. Hanggang sa noong 2013 nga ay ganap na itong naibigay sa kanya. Yun. Na maging Israel citizen, itinuloy na niya ang kanyang pangarap na makapasok sa IDF. Subalit sa kanyang initial army interview, napag-alaman na mababa ang kanyang medical profile at ito ay hindi pasado para Yun. makapasok bilang isang combat fighter. Gayunpaman, ipinagpatuloy pa rin niyang ipaglaban ang kanyang kagustuhan na makapasok dito hanggang kalaunan ay nabigyan na nga siya ng permission para maging isang ganap na combat soldier Yun. para sa Israel Defense Forces. Taong 2014, nang makumpleto ni Aaron ang kanyang advanced training at napasama na nga siya sa Nahal Infantry Brigade kung saan i-deploy sila para depensahan ang border Yun. ng Israel. Sa kanyang pagsiservisyo sa hukbong militar ng Israel, napatunayan niya kung gaano talaga kahalaga ang army para sa existence ng Israeli state at sa pagtatagumpay ng bansang ito. Sa tala ng Filipino community sa Israel, aabot sa higit sa 400 mga Pinoy Iyon, ang dami. miyembro ng Israel Defense Forces ang sumasabak ngayon sa nagaganap na sigalot sa pagitan ng Islamic Resistance Movement ng Hamas at ng puwersang militar ng Israel. Karamihan sa kanila ay sa Israel na ipinanganak at Iyon. na nakapagtapos ng pag-aaral. By a president of the Philippines in the history of Israel. It is deeply appreciated. We remember the exceptional role of the Philippines that received Jewish refugees during the Holocaust. We remember that the Philippines was the only Asian country Si Netanyahu, that voted for the establishment of the State of Israel in the UN resolution in 1947. Mr. President, we remember our friends. And that friendship has blossomed over the years, and especially over the last few years. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. Para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhin mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay. Yes, okay. Nakita nyo naman mga kababayan, ha? Mga Pilipino, ha? Mahalagang papel nila sa Israel Defense Forces, at babae pa. Talaga yung operator ng Iron Dome, ha? Matindi, ha? Siya ang yung taga-Sorsogon, ha? Na taga-intercept, na siya ang operator ng Iron Dome sa Israel, ha? Matindi. Ganyan ang mga Pilipino na talagang handang ipagtanggol kung saan man sila naroroon. So okay, no, so sana nga talagang maka ano sila, maka Israel talaga sila, no. So okay, no mga guys, okay mga kababayan, no, so hanggang dito na lang tayo, no. Kung nagustuhan nyo yung mga ditong mga reaction video, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel. Sa ganon maikalat pa ni YouTube ang ating video sa other netizens. Okay?